Titestingin na natin yung shotgun na nabili natin mga kainags, ano, yung semi-automatic shotgun. So excited na ako. Pero napanood ko yung mga reviews kagabi sa YouTube. Medyo kumbaga sa 5 star, ang total ng review ay 1 star lang. Bagsak. Naku, sabi ko, nabili ko na, patay tayo nito. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Pero syempre, umaasa pa rin tayo na wag sana ganon. Wag sana palyado yung nabili nating shotgun. So, kaya nga pupunta tayo sa gun range ngayon para malaman natin. 'Di ba? Kasi sabi nila, yung mga made in Turkey na mga shotgun daw, semi-automatic, ay hindi raw maganda, palyado daw. Kaya tinatawag nilang Turkey Nelly. Yan, Turkey Nelly. 'Di ba yung original ng baril natin ay Benelli M4. Itong baril natin clone lang to, no? Ginaya lang, parang pirated ganon. Kaya tawag nila base doon sa review, Turkey Nelly. Pag nakarinig ka ng Turkey Nelly, ayon sa kanila, no, hindi raw maganda. Basta made in Turkey raw. Yun ang sabi, no, ayon sa mga reviews. Hindi naman lahat ng baril na galing sa Turkey ay hindi maganda. Kumbaga ang pinag-uusapan lang natin yung semi-automatic shotgun clone ng M4 Benelli. Yun. Yung daw, yung specific na shotgun na yun daw ay hindi maganda. Palyado daw. Buisit. Ano ba yan? Anyway, tara na, subukan natin. Para mawawalan na ako ng gana eh. Kasi nawala yung excitement ko nung napanood ko yung mga reviews na yun. So lahat, marami akong mga vlogger na nireview nila yung Charles Daly semi-automatic shotgun clone ng Benelli M4. Sa 5 na yon, lahat sila pinakita nila yung reviews nila, sumasablay talaga yung mga semi-automatic shotgun made by Charles Daly from Turkey daw. So subukan natin, syempre mga kainags, ano? Subukan natin ngayon. Paano kung sumablay? Paano kung palyado? Patay. Yun lang. Andito na tayo sa Phoenix Gun Range. Yan. So medyo malayo-layo rin yung biniyahe natin, ha. First time ko makapunta rito at kahit pa paano hindi naman tayo naligaw. Natututo na akong magbasa ng GPS. Yan. So mga kainags, ano, at baka magtaka kayo bakit meron naman tayong gun range sa West Edmonton Mall. Bakit dito pa tayo pumunta sa Phoenix? Hindi tayo member dito. Kasi po sa West Edmonton Mall, doon po sa mga hindi nakakaalam, bawal po kasing gamitin doon at hindi nila ina-allowed gamitin yung shotgun na baril. So tumawag ako at nagtanong-tanong tayo kung saan natin pwedeng gamitin yung shotgun natin sa mga gun range na pwede natin iputok. Yung bang kahit na hindi tayo member, pwede yung drop in. So ngayon, first time kong pumunta rito at magtatanong muna tayo, mag-i-inquire muna tayo. Pero tanong muna ako, may CR tayo dyan, no? Kasi ihina ako. Pero kung walang CR dyan, doon po sa mga hindi nakakaalam, ano, pagka ganito pong survival na, wala pong halong bastos to. Ito po totoo, ano. Doon po sa mga hindi nakakaalam, pero doon sa mga nakapanood na sa atin, meron ako ano rito eh. Merong arenola rito, yan, no. Yan. So ito po, buti na lang walang laman. So ito po, pag talagang ihi na po ako, survival, dito po ako umiihi. So wag nyo na pong tanungin kung paano ko ginagamit to. May butas po yan pag tinanggal nyo yung takip. Yan. Tapos pag talagang yung pong nadudumi na, no, pasintabi po sa mga kumakain, wala pong bastusan sana, no? Wala pong halong bastos. Pasensya na po, ano, sa mga kumakain. Meron din po akong lata rito, ito. Maraming purpose to. Lalagyan ko lang ng plastic. Sa loob may plastic ako dyan, plastic bag, makapal, durable. So survival, uupo ka lang dito, diyan ka lang nakapwesto, aangat lang natin itong upuan, pwesto tayo sa loob ng sakyan natin, safe, wala makakita. Kaysa naman, di ba? Kaysa naman magkalat tayo sa labas, sa publiko, naku, yun ang nakakahiya at talagang mang disgusting at talaga namang syempre lahat ng mga tao na madadaanan natin at makakaamoy ng ating ay hindi kaaya-aya ay maaabala. So hanggat maaari, paranoid always survive, sabi nga po nila. Mamaya ako gagamitin to, pero parang gusto ko na gamitin ngayon, ha. Pero magtanong muna ako doon.
inquire muna ako, sandali lang. Tabi muna natin itong Arenola natin to. Siyempre, sinasanitize din natin yan mga kinis no, pagkatapos natin gamitin. So sandali lang ba't ba napunta ang usapan natin dyan? Gun range yung usapan natin ha. Dito napunta, patayin ko muna. Bihira naman talaga oh. Yeah, so nandito na tayo sa loob mga kainags ano? At binrief ako ng safety orientation. At chinek nila yung amo ko kung slug nga. Yeah, so nagtanong tayo, marami tayong tinanong para hindi tayo mapagalitan ko sakali. First time here. So nandito na tayo sa loob mga kainags ng gun range no. At syempre, lalagay natin yung target natin dito. Pero buksan muna natin yung ating ito to. Rifle mga kainags ano. Ayan, so ito yung luma kong rifle, ito yung bagong bili natin. Subukan muna natin to. Itong isa. Guys, we're gonna call ceasefire here for a moment, please. Grabe ang lalakas ng mga baril dito. Kulob na kulob kasi ano. Ito yung bala natin na gagamitin ngayon. Bali, ang gagamitin muna natin mga kainags ano, itong kulay brown na shotgun yung Dikasa. Kasi gusto ko warm up muna bago natin gamitin yung ating itong bagong bili. Pero kukunin ko muna yung mga target shooting natin ito to para meron tayong tina-target. Yan, ito muna, testingin muna natin itong brown kasi matagal ko na rin hindi na iputok to eh. Yung brown na yun, siguro mga 2 years na. Sa parte ng video natin na ito, magvo-voice over muna ako mga kainags no, kasi nga mahina yung ating audio. Ito nga pala yung gagamitin nating bala ngayon mga kainags ano. Kanina pagpasok natin dito sa gun range sa loob, chine-check muna nila yung mga shells ng shotgun natin kung tama yung bala na dala natin. Dapat slugs yung mga bala natin na dala dito sa shotgun natin na ipuputok dito sa gun range. So lahat yun bago tayo inallowed na makapasok dito, talagang chine-check nila yung PAL ID natin, mga waiver, pipirma tayo. Tapos lahat for safety reason mga kinis. Tapos merong orientation din syempre. Orient ka nila kung ano dapat mong gawin, bibigyan ka nila ng instruction. So yan, nilagyan na natin ng bala yung shotgun natin papuputukin na natin to. Pampa-warm up lang. Yan, umpisa na natin, sandali lang Safety. Tingnan niyo yung lakas Baka tumalsik ako rito Oh, God. Man. Wow. Beautiful. That's beauty. That's beauty, my friend. Wow. Buti na lang, meron na akong padding dito kaya hindi masakit sa balikat pagka bumubuelta makinig habang pinuputok natin tong shotgun Yan, birahin uli natin dito. Yan, lagay ulit tayo ng bala. Pa isa-isa lang muna para warm up muna tayo. Wow! That's beauty. Talagang ramdam ko yung yung putok mga kainags. Have fun mga kainags. Balahan pa natin ng isa. Yan. Suwabe. Kasa natin. Yan. Nako po, Panginoon, talaga naman. At saka mga kainags, yung putok ng shotgun na to, accurate, Talagang tumatama dun sa target natin. Talagang mag-i-enjoy ka talaga pagka pinuputok mo tong shotgun, Kasi pag pumutok to at bumalik sa yung barrel, talagang kalug pati utak mo, Talagang yung impact, yan, nako po, Panginoon, talaga naman. Talagang sobrang nakakawili tong pagputok ng shotgun na to. Yan, tingnan nyo, yung binabanata natin, Yan, ito, tingnan nyo yung papuputokan ko sa kaliwa, sa taas, Ito. Wow, that's beautiful. Grabe, nabuhay ang dugo ko sa impact ng shotgun na to talaga. Talagang yanig ang katawan ko. Wow, ang galing. Ang sarap. Ang sarap paputukin. Ang tagal ko nang hindi napaputok to mga kainags, Mga 2 taon na. Wow. O, pahinga muna natin tong ating shotgun mga kainags, At syempre, ang gagamitin naman natin ngayon ay ang ating bagong biling clone ng M4. Ito ay clone ng M4 Benelli mga kainags. Kasi yung original na M4 Benelli, kung bibili tayo noon, ay ang presyo noon ay mga nasa 3,000 Canadian dollar. Ito ang bili ko rito mga kainags, ay mga nasa 600 Canadian dollars. At sabi ko nga kanina, marami akong review na napanood about sa clone gawa ng Charles Daly na puro sablay, hindi maganda ang quality at performance. Hindi maganda yung review,
Tapos sabi naman nung iba, kailangan daw i-break in mo muna, no? Sa una daw, nagamit mo tong baril na to, itong semi-automatic na Charles Daily. Sasablay daw talaga, pero dapat daw talagang gamitin mo ng gamitin para ma-break in. At gaganda na raw yung smoothness sa bandang huli. Pero subukan natin. Tingnan natin kung sayang yung perang pinambili natin dito, no? Yung tungkol sa performance niya. Lagyan lang muna natin ng paisa-isang bala tong M4 clone natin, makina. So tingnan muna natin. Warm up muna natin. Sana wag sumablay, no? Kasi yung mga napapanood ko, pag binalahan nila ng 6 na bala, sumasablay. May sablay talaga dun sa 6 na shell, no? Sana ito wala. Yun, grabe. Ang lupit. Okay. Wala tayong problema dun sa unang paisa-isang bala natin, no? Lagyan uli natin ng isa pang bala. Yan, mamaya natin lalagyan ng ng 6 na bala at gamitin yung semi-automatic. Subukan muna natin to. Asintahin muna natin yung target natin. Yan, kalibitin na natin to. Naku po, ang lakas, grabe. Wala, so okay yung birada natin sa single shot natin, ano. So, okay din yung mga balang ginagamit natin. Ayos naman, walang problema. Yan, balahan uli natin, kasauli natin. Gawin na natin gamitin na natin yung semi-automatic, no, balahan na natin to ng 6. Lagyan na natin ng 6 na shotgun shells na may bala ng slug. Yan, para malaman natin yung performance kapag ginamit natin yung semi-automatic na sunod-sunod na bala na banat natin doon sa target natin. Kasi doon sa mga napanood ko na reviews, pag 6 na ang nilagay mo sa baril na to, sa clone ng Charles Daily na to, doon sumasablay mga kainags, doon lumalabas yung problema. Minsan naiipit yung bala, minsan hindi pumuputok, pero subukan natin. Yun, pumutok. Sumablay. Ito yung sinasabi ko no. Ito na, nag-uumpisa na yung problema. Yung napanood nating sablay ng Charles Daily na to, ito na yung pangalawa, sumablay uli, no. Yan, labas. Mabuti na lang, napanood natin yung mga YouTube na nag-review ng baril na to, na kung sakaling sumablay, ay napapanood ko at nakikita ko kung ano yung ginagawa nila, kaya ito ginagawa na rin natin, ano. Kasi kung hindi ko napanood yung mga sablay na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yun, pumutok. Yun, pumutok uli, ano. Ito. Wala na palang bala. Pero may 3 sumablay. Very disappointed ako sa baril na to, mga kainags, ano. Ito na nga pala yung dinampot nating bala, na hindi pumutok. Hindi pumutok, no, pero may kalabit siya, may tupi siya doon sa hindi lang siguro bumaon ng maayos, yung palo ng martilyo, nung gatilyo, no, nung martilyo ng baril. Malaking tulong din talaga yung mga napanood nating reviews kagabi tungkol dito sa Charles Daily na clone ng Benelli M4, mga kainags, kasi kung hindi ako nakapanood ng mga reviews kagabi at nga na-discover ko to yung ganitong problema ng baril na to, nako, sigurado madidismaya ako, sobrang ma-stress ako, tsaka sobrang matatakot ako kasi syempre hindi ko alam kung paano i-operate pagka nagkaroon ng mga problemang na-experience natin, ano. Kaya kung napapansin nyo, galamay na galamay ko kung paano ayusin kapag nagka-problema at pumalya ang baril na to dahil nasa mga napanood natin sa mga videos. Lagyan ulit natin ng bala. Parang ayaw pa rin pumasok ng bala, sumasabla, yun, pumasok na. Banatan ulit natin. Yun, lakas. Ayos, hindi sumablay. Pwede. Pag pa isa-isa lang napapansin ko, parang okay, Eto, mga kainags, banatan uli natin ng 6 na bala uli. Subukan uli natin yung semi-automatic nitong performance, itong kolokoy na nabili nating palyadong baril na to. Yan. Nakakawalang gana. Nawawala yung excitement ko. Tsaka nadidismaya na ako, mga kainags, kasi bagong-bago to, brand new, tapos ganun kaagad ang performance, no? Sino ba naman ang hindi madidismaya? Ay, subukan natin. Parang nahihiya na nga ako sa mga katabi ko rito. Pag pinuputok ko, palyado, yun, pumutok. Ayos, yung unang putok, no? Sumablay na naman. Eto, labas ang bala. Talasik, hanapin natin. Ako, para kukunin natin mamaya, alam natin kung saan tatamputin. Pumutok yung pangatlo. Eto, nako, sumablay yung pang-4. Sablay na naman, mga kainis, Yan, buti di bumagsak yung bala. Yun, pumutok. Pumutok uli. Ayun, nawala ng bala, pero sumablay pa rin.
Wala itong performance ng baril na to, mga kainis, walang kwenta to, wala to. Ipapahama ka nitong baril na to, hindi mo siya pwedeng yan yung mga shells na pinaputok natin. Hindi mo siya maaasahan pagka may bear na sumugod sa sa isolated area. Ipapahama ka ng baril na to. Kita niyo naman yung performance, mga kainis, hindi siya 100% garantisado. Wala, as in bagsak siya. Kung ako bibigyan ko ng grade to, hindi ko bibigyan ng kahit 1 star na grade to eh. As in 0 star. Wala. Hindi ako nag-enjoy, hindi ako masaya. Bagsak siya talaga. Wala, ganun talaga eh. Pinili natin yan. Choice ko to pala eh. Nabilin to. Kaya sabi ko kasi mura. Yun ang kapalit ng mura. Napapamura ako ngayon sa buisit. Yan. Hindi katulad ditong kulay brown na baril natin. Talagang garantisado to. Winchester, mga kainags. Garantisado nito. Hindi pa ako pinahiya nito mula nung nabili ko. Talagang swabe. Sobrang saya ko rito. Nabili ko lang yan ng 500 pero swabing-swabe. Okay na okay. Kaya sa susunod, hindi na ako bibili ng mga clone-clone, yung mga gaya-gaya. Ang mga branded ay ginagaya ng mga clone na to. Hindi ko nabibili yung mga clone na baril na yan dahil yan ay hindi garantisado. Tara na mga kainags, tapos na tayo magpaputok at hindi ako masaya at hindi ako satisfied doon sa clone ng nabili nating shotgun. So kami mga napapansin kayo mga baril dyan. So yun, mga kainis, kung meron kayong mga napapansin mga baril doon, mga pistols, for rent yun, arkila ka. Pwede mo arkilahin. Oh my kulay. Dito tayo. Grabe. Sobrang na-disappoint ako doon sa binili nating Mura nga, pero yung performance, yung quality ng performance, wala. So ito, wala na to, basura na to. Hindi man basura, lalagay pa rin natin sa safe natin, sa keep. Ayoko na may benta yan kasi alam ko naman problemado tapos ibibenta ko, ipapasok ko pa yung problema doon sa makakabili. So wala. Masyado lang kasi ako naging excited about sa baril na yan. Kinuha ko agad, binili ko agad na hindi ko nire-review yung review ng baril na to. Sablay. Ganun talaga, no? It is what it is, mga kainags, ganun talaga, it is what it is. Pero yun nga, sabi ko, baka bumili ako ng Beretta, yung unang nakita natin, kasi medyo mura-mura yung mga nasa 2,000. Pero pag ganun na yung mga range ng baril, 2,000, maganda ng quality niyan. At branded yon, Beretta Antatak. Balak pa lang, hindi ko pa alam kung kailan. Ambira, mag-iipon muna tayo. Ay, sakit sa ulo. Ganun talaga no? Kagabi nga nang napanood ko yung reviews nung shotgun natin na yan, semi-automatic. Hindi maganda yung review, sabi ko nga sa YouTube. Wala, nadismaya kaagad ako, sabi ko, binili ko kaagad. Gusto ko sanang ibalik bago natin gamitin, kaya lang naalala ko. Ay wala na, hindi ko na nga pala may babalik kasi may binasa ako doon, mayroong ipapabasa sa iyo doon bago ka pumirma. Hindi mo na pwedeng ibalik once na nabili mo na. Sabi ko dati, ang diferensya lang, ang diferensya lang ay presyo. Pero marami palang diferensya. Hindi lang presyo. Anyway, it is what it is. Kabayang buntis, mga kainis. Tara, uwi na tayo. Pero gusto ko yung putok nung nung ating clone na M4, yung Charles Daly semi-automatic. Gusto ko yung putok niya, swabing-swabe talaga. Kaya lang, sumasablay lang talaga Pero gusto ko ramdam ko yung sarap, yung komportable pag pinutok mo siya. Grabe. Kaya lang, yun nga lang, ayaw pumutok. Minsan yung shell nung shotgun mo sumasabit pa, hindi lumalabas. Yun, kung ano yung napanood ko sa YouTube, sabi ko nga ulitin ko, mga kainags, ganon yung problema na na-experience ko sa Charles Daly na semi-automatic na clone ng M4 Benelli na nabili ko. Ay, dito na tayo sa bahay, mga kainags, matamlay, nakapanghina. Nakapanghina ang performance na na-discover natin ngayon sa ating pinagyayabang. Pinagyayabang ko pa naman. Ay, hindi, pinagyayabang ko lang sa vlog natin, mga kainags, na nakabili na ako ng pangarap kong semi-automatic, pero wala. Kita muna. Ang
Nanghihina ako. Dali lang. Magtatanong tayo sa mga expert. Baka may mga piyesa kasi dito na sablay, mahina, yung quality. Baka pwede tayong bumili nun. Yun ay ipapalit natin dito. Mga ganun na lang siguro tatanong ko. Parang masisira araw ko ngayon. Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam. Ay, kailangan ko mag-inhale ng sariwang hangin. Sayang lang ang pera binili ng Charles Daly semi-shotgun auto. Yan. Kung pagkain sana nabusog pa ako. Wala eh. Ganyan siguro yung dala ng frustration eh, no? Yung pangarap mong akala mo, nabili mo na. Tapos nasubukan mo. Palyado pala, no? Normal lang talaga siguro yung ganyan, ano? Wala eh. Kung may babalik ko lang. Wag na. Baka pumangit ang panahon, di ko natutuloy yung kanta. Kung hindi nagtipid, masaya na. Swabe pa. Sakto lang ang gastos. Mahal kasi. 2,400, 2,500 yung pinakamura. Ito yung Beretta, no? Brand ng Beretta. Pero bibili ako niyan, mga kainis. Hindi ako papayag. Hindi ako mapakali. Bibili ako niyan. Pero hindi pa ngayon. Sabi ko nga kanina, hindi pa ngayon. Time will come. At sisiguraduhin ko this time. Hindi na palyado. Di baling gumastos. Basta sigurado. Yan. Kailan kaya yun? Hindi ka. Inuna ko kasi yung yabang, mga kainags eh, no? Bago yun. Ayan ngayon. Kakainin ko lahat ng mga pinagyabang ko. Bihira.